Magandang araw po sa lahat. Welcome to G-Farm TV. Ngayon mga ka-farmers, tatalakayin po natin ngayon kung bakit nagaganito ang tanim nilang pakwan. Throw your hands up if you with it, drop it. Ngayon mga ka-farmers, so marami na pong nabunot at namamatay. Yeah. Kita niyo mga ka-farmers, oh. So may bunga na siya pero namatay po siya. So hindi masyadong nakapenetrate yung ugat ng kanyang pakwan. Mga ganitong sakit mga ka-farmers, ubos talaga lahat ng pananim. Ayan, may mga bunga siya pero hindi kalaki kasi may sakit po siya. Kahit anong gawin natin mga ka-farmers, pag itong sakit ang tumama ay siguradong lugi po tayo. Kahit araw-araw pa tayong magbigay ng abono, hindi na talaga iepekto pag ganitong uring sakit ang tumama sa ating area mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, oh. So problema namin ngayon mga ka-farmers, so ito, nag-dumping off po siya. Hindi pa namin maagapan kung paano ito solusyonan mga ka-farmers. Kasi malaki na siya, may bunga na, ito may bunga na siya. But biglaan po siya mamamatay. So yun po ang problema dito mga ka-farmers. Ito po mga ka-farmers, so malaki na po siya, may bunga, nag-dumping off po siya. So yun po ang problema dito mga ka-farmers. So ito po, yan po mga ka-farmers, oh. So nag-dumping off po ang kanyang mga pakwan. So marami na po dito mga ka-farmers na binunot at sinunog na namin. So ngayon ang problema mga ka-farmers, so paano ito masolusyonan or magapan ng ganitong mga sakit. So sa mga naka-experience po nito mga kapakwan or mga ka-farmers, comment lang po kung ano ang inyong mga ginagawa kung para maagapan po ito. Yan mga ka-farmers, oh. May bunga na sana at namatay po siya. Base po sa na-experience ko, walang lunas po ang ganitong uri na sakit. Ito po ay tinatawag na Fusarium wilt, isang uri ng fungal disease na pwedeng tumama sa kahit anong stage ng pakwan. Ang sintomas nito mga ka-farmers ay yung biglaang pagkalanta ng sanga ng pakwan, yung nagkulay brown sa ibaba ng puno ng pakwan. Paano ba ito makontrol mga ka-farmers? Una, pinakamabisang paraan kung paano makontrol ang ganitong uri ng sakit ay ang pag-crop rotation. Dapat tayong mag-crop rotation mga ka-farmers. Pag nagtanim po tayo ng pakwan, next na tanim natin ay hindi na gumagapang katulad ng mais, palay, marami pang iba. Pangalawa mga ka-farmers ay dapat sunugin ang lahat ng tanim na apektado. So ang gawin natin mga ka-farmers, bunutin natin lahat ng apektado na tanim at sunugin. Pangatlo mga ka-farmers, dapat walang tubig na mag-stagnant sa ating area kasi yun po ang isang dahilan na magkaroon ng Fusarium wilt dahil sa tubig. Pang-apat mga ka-farmers, dapat gumamit po tayo ng certified seeds or F1. So dapat F1 po na seeds ang gagamitin natin. Panglima mga ka-farmers ay dapat gumamit po tayo ng organic fertilizer or compost para po sa ating area. Dapat maglagay po tayo ng compost kung marami, mas maganda mga ka-farmers. Hindi masyadong nakapenetrate yung... Yan lang po mga ka-farmers, sana may nakuha kayong idea sa video na ito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like naman, share at subscribe. Salamat po. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.